Para kay Isabel de la Cruz, ang gabing iyon ay perpekto. Ang marahang tunog ng violin ay tila isang matamis na himig na yumayakap sa buong bulwagan ng kanilang mansyon sa Makati. Ang mga ilaw, mula sa naglalakihang chandelier, ay parang mga bituing kumikinang sa bawat sulok, nagbibigay liwanag sa mga ngiti at mararangyang kasuotan ng kanilang mga bisita. Ito ang kanilang ikalimang anibersaryo bilang mag-asawa at para kay Isabel, bawat taon na kasama niya si Ricardo ay isang biyaya. Nakatingin siya sa kanyang asawa mula sa kanilang mesa. Si Ricardo Salcedo, matipuno, makisig, at may ngiting kayang magpatunaw ng kahit sinong babae. Ngunit para kay Isabel, ang ngiting iyon ay para lamang sa kanya. Siya ang sentro ng mundo nito, gaya ng ito ang sentro ng mundo niya. Mahal, bulong ni Isabel habang iniaabot ang isang maliit at eleganteng kahon. Happy anniversary! Ngumiti si Ricardo. Ang mga mata nito'y tila nagniningning sa saya. Dahan-dahan niyang binuksan ang regalo, isang mamahaling relo na gawa sa Switzerland, may nakaukit sa likod. Para sa'yo noon, ngayon at magpakailanman. Isabel, hindi mo naman kailangang gawin to, sabi ni Ricardo. Pero isinuot din agad ang relo. Hinalikan niya ito sa noo, isang halik na puno ng lambing. Salamat, mahal ko. Ikaw lang ang nag-iisang reyna ng buhay ko. Naniwala si Isabel. Bawat salita, bawat haplos, bawat titig. Para sa kanya, ang mga ito ang katotohanan. Hindi niya napansin ang panandaliang pagsulyap ni Ricardo sa kanyang kapatid, si Katrina, na nakaupo sa kabilang dulo ng mesa. May isang kakaibang nangiti sa mga labi. Makalipas ang ilang oras, natapos din ang salo-salo. Nagpaalam na ang mga huling bisita at tanging ang tatlo na lamang ang naiwan kasama ang ilang mga katulong na nagliligpit. Umuwi na tayo, sabi ni Ricardo habang inaakay si Isabel palabas ng mansyon. Ako na ang magmamaneho. Sumunod naman si Katrina. Sabay na ako sa inyo. Tinatamad na akong mag-drive. Habang binabagtas nila ang kahabaan ng EDSA, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Ang kaninang payapang gabi ay biglang naging magulo. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa salamin ng kanilang sasakyan ay tila isang babala. Ang swerte-swerte mo talaga, ate, biglang sabi ni Katrina mula sa likurang upuan. Ang boses niya ay may halong panunuya na pilit tinatago. Nasa iyo na ang lahat. Ang De La Cruz Holdings, ang mansyon, ang asawang perpekto. Ngumiti lang si Isabel. Sanay na siya sa mga birong ganoon ni Katrina. Ikaw talaga. Huwag kang mag-alala. Darating din ang para sa'yo. Hindi niya nakita ang pag-irap ng kapatid sa likod. Oo nga naman, mahal. Segunda ni Ricardo. Ang isang kamay ay nakahawak sa manibela, habang ang isa'y nakahawak sa kamay ni Isabel. Huwag mong intindihin si Katrina. Alam mo namang ganyan lang yan maglambing. Tumango si Isabel at isinandal ang ulo sa balikat ng asawa. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Ninamnam ang sandaling iyon. Ang init ng kamay ni Ricardo. Ang amoy ng pabango nito. Ang pakiramdam ng seguridad. Ito ang buhay na pinangarap niya. Ngunit bigla niyang naramdaman ang pagbagal ng sasakyan. Iminulat niya ang kanyang mga mata. Huminto sila sa gitna ng Jones Bridge. Walang gaanong sasakyan dahil sa lalim ng gabi at sa lakas ng ulan. Sa ibaba, ang madilim at magulong tubig ng ilog Pasig. Ricky, bakit tayo huminto? Tanong ni Isabel, nagtataka. Bumaba si Ricardo ng sasakyan. Sumunod si Katrina. Kumatok si Ricardo sa bintana sa tabi ni Isabel. Baba ka muna, mahal. May sorpresa ako sa'yo. Kahit nag-aalangan dahil sa lakas ng ulan, sumunod si Isabel. Ang tiwala niya sa asawa ay buo. Inakay siya ni Ricardo papunta sa gilid ng tulay. Ang hangin ay malakas at malamig, at ang damit niyang suot sa party ay agad na nabasa. Ricardo, ano ba't hindi na niya natapos ang sasabihin?
Hinawakan ni Ricardo ang kanyang magkabilang pisngi. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba sa mga titig na yon. Nawala ang kislap. Napalitan niyo ng isang bagay na malamig. Isang bagay na hindi niya pa nakikita kailanman. "Isabel," sabi nito. Ang boses ay kalmado, ngunit walang emosyon. "Mahal na mahal kita. Tandaan mo yan." At pagkatapos, hinalikan siya nito. Isang halik na malamig, isang halik na lasang ulan at pagtataksil. Isang halik ng kamatayan. Pagkatapos ng halik na yon, isang malakas na tulak ang naramdaman niya. Nawala ang balanse ni Isabel. Ang huli niyang nakita ay ang mukha ni Ricardo. At sa likod nito, ang mukha ng kapatid niyang si Katrina. Ang kanilang mga ngiti ay hindi na ngiti ng pagmamahal o paghanga. Iyon ay mga ngiti ng tagumpay, mga ngiti na puno ng kasamaan. Bakit?" Iyon na lamang ang salitang lumabas sa kanyang bibig bago siya tuluyang nahulog. Ang malamig na tubig ng ilog Pasig ay parang libu-libong karayom na tumusok sa kanyang balat. Ang bigat ng kanyang damit ay humihila sa kanya pababa. Sinubukan niyang lumangoy. Sinubukan niyang sumigaw. Ngunit ang tubig ay pumapasok sa kanyang bibig, sa kanyang baga. Habang unti-unti siyang nilalamon ng dilim, ang huling imahe sa kanyang isipan ay ang nakangising mukha ng 2 taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buong buhay, dahan-dahang nawawala sa gitna ng walang katapusang buhos ng ulan. Malayo sa karangyaan ng mansyon ng mga De La Cruz, sa isang maliit na barong-barong sa tondo na ang bubong ay yero at ang dingding ay pinagtagpi-tagping kahoy, may isang mundong umiikot lamang sa pag-asang mabuhay para sa susunod na araw. Ito ang mundo ni Lina Reyes. Dahan-dahan niyang isinusubo ang lugaw sa kanyang inang nakahiga sa isang lumang banig. Ang bawat pag-ubo ni Aling Elena ay tila isang kirot sa puso ni Lina. Matagal nang may sakit sa baga ang kanyang ina at ang perang kinikita niya sa pagtitinda ng sampagita sa umaga at pangangalakal ng basura sa gabi ay halos hindi sumasapat para sa gamot nito. "Anak, tama na," mahinang sabi ni Aling Elena pagkatapos ng isa na namang atake ng ubo. "Kumain ka na rin. Kanina ka pa sa labas. Basang-basa ka ng ulan." "Ayos lang po ako, Nay," sagot ni Lina. Pilit nan ngumingiti. "Kailangan niyong lumakas. Ubusin niyo na po ito." Pagkatapos nitong kumain, kinumutan niya ng maigi ang ina. Hinaplos niya ang noo nito. Ramdam ang lagnat na hindi bumababa. Kailangan niya ng pera. Kailangan niyang makabili ng mas mabuting gamot. Kinuha ni Lina ang kanyang luma at halos masirang flashlight. Isinukbit ang isang sako sa balikat at maingat na lumabas ng kanilang bahay. Ang malakas na buhos ng ulan at hangin ay tila gustong pumigil sa kanya. Ngunit mas malakas ang tibok ng kanyang pusong kailangang may maiuwi para sa ina. Itinulak niya ang kanyang kariton sa maputik na eskinita, patungo sa isang lugar na kinatatakutan ng marami tuwing ganitong oras at panahon, ang gilid ng ilog Pasig. Para sa iba, ito ay lugar ng panganib. Para kay Lina, ito ay lugar ng oportunidad. Dito madalas napapadpad ang mga bakal, bote, at anumang bagay na may halaga kapag malakas ang agos ng tubig. Ang tanging liwanag niya ay ang mahinang sinag mula sa kanyang flashlight na nanginginig sa bawat paghampas ng hangin. Inilawan niya ang madilim na tubig na puno ng basura. Maingat siyang naglakad sa gilid. Ang mga matay sanay na sa paghahanap ng anumang maaaring pagkakitaan. Ngunit may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Isang kakaibang bulto na naipit sa pagitan ng mga water lily at sanga ng kahoy. Hindi ito mukhang bote o plastic. Mas malaki ito. Mas hugis tao. "Ano yon?" Bulong niya sa sarili. Itinutok niyang maigi ang flashlight. Sa unay inakala niyang manikin lamang na itinapon.
Ngunit nang tumama ang nanginginig na ilaw sa isang kamay na may maputlang mga daliri at sa mahabang buhok na nakakalat sa tubig, biglang nanlamig ang buo niyang katawan. Tao, isang babae. Sa isang iglap, handa na siyang tumakbo, sumigaw, lumayo sa katatakutang iyon. Ngunit may pumigil sa kanya. Paano kung, paano kung buhay pa ito? Nanginginig ang mga kamay. Dahan-dahan siyang lumapit. Miss, Miss, naririnig mo ba ako? Walang sagot. Puno ng determinasyon, inilagay niya ang kanyang flashlight sa isang bato at buong lakas na sumigaw. Tulong! Tulungan niyo ako. May tao sa ilog. Ang kanyang sigaw ay halos malunod sa ingay ng ulan, ngunit may dalawang kargador na nakasilong sa di kalayuan ang nakarinig sa kanya. Lumapit ang mga ito, nag-aalinlangan. Ano yon, Ineng? Tanong ng isa. May babae po sa tubig. Kailangan po natin siyang makuha. Nang makita ng mga lalaki ang katawan, nagkatinginan sila, ngunit ang awa ay nanaig sa kanilang pag-aalinlangan. Nagtulungan silang tatlo, mahirap, madulas, at mapanganib. Nagpapasalamat si Lina na kahit papaano'y nasa mababaw na bahagi ito. Sa wakas, pagkatapos ng ilang minutong paghihirap, nakuha nila ang babae at maingat na inihiga sa lupa. Nakahinga ng maluwag si Lina nang makita niyang marahang gumalaw ang dibdib nito. Buhay pa. Dinala nila ito sa pinakamalapit na ospital, ang Philippine General Hospital. Sa loob ng emergency room, napapaligiran ng ingay, sigawan at amoy ng gamot. Naging isa na lamang siyang anino. Pinanood niya ang mga doktor at nurse na mag-agawan sa pag-asikaso sa babaeng walang malay. Ginupit nila ang maganda, ngunit punit-punit na nitong bestida. Nilinis ang mga sugat. Isinali ng dugo. Nakaupo si Lina sa isang sulok, basang-basa pa rin, yakap-yakap ang sarili. Hindi niya alam kung bakit hindi niya maiwan ang babae. May kung anong awa at kuryosidad ang nag-uudyok sa kanyang manatili. Sino kaya ito? Bakit siya napunta sa ilog? Ang suot nito'y halatang mamahalin. Ang kutis ay porselana. Isa siyang diamante na natagpuan sa gitna ng putikan. Lumipas ang halos isang oras nang lapitan siya ng isang nurse. Ineng, ikaw ba ang nagdala sa kanya rito? Tumango si Lina. Kilala mo ba siya? Kailangan namin ng pangalan para sa record. Umiling si Lina. Hindi po. Nakita ko lang po siya sa ilog. Bumuntong hininga ang nurse. Tila sanay na sa mga ganitong sitwasyon. Kumuha ito ng isang maliit na papel at isinulat ang Jane Doe. Ngunit bago pa man niya ito maidikit sa paanan ng kama, isang mahinang tunog ang narinig nila mula sa pasyente. Isang bulong, isang salitang halos hindi marinig. Lumapit si Lina at ang nurse. Nakapikit pa rin ang mga mata ng babae, ang mukha'y puno ng sakit. Ngunit ang mga labi nito'y bahagyang gumalaw. Muli, mas malinaw ng kaunti. Ricky? Ang unang pumasok sa kamalayan ni Isabel ay hindi isang imahe, kundi isang tunog. Isang magulong halo ng mga tunog. May umuubo sa di kalayuan. Isang ubo na malalim at tila may sakit. May mahinang pag-iyak ng isang bata. May mga yabag ng paa na nagmamadali sa pasilyo. At may isang matinis na tunog ng gulong ng kariton na paulit-ulit na umiikot. Sumunod ang amoy. Ang pinaghalong amoy ng Lysol, pawis at isang bagay na luma at tila hindi na natuyo. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Malabo. Isang puting kisame na may mga itim na mantsa ng amag ang sumalubong sa kanya. May isang electric fan na umuugong sa itaas, mabagal ang ikot, tila pagod na sa pagbibigay ng hangin. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding kirot ang biglang gumuhit mula sa kanyang tagiliran hanggang sa kanyang ulo, na nagpabalik sa kanya sa pagkakahiga. Napadaing siya ng mahina. Doon na niya nakita ang kabuuan ng paligid. Hindi ito ang kanyang silid sa mansyon.
na may malalambot na carpet at bintanang tanawang hardin. Hindi ito ang VIP suite sa St. Luke's na pinupuntahan niya para sa tao ng check-up. Nasa isang mahaba at masikip na silid siya, puno ng mga kama na halos magkadikit. Ang bawat kama ay may kanya-kanyang kwento ng sakit at paghihirap. Ang pintura sa dingding ay natutuklap na. Ang mga kurtinang nagsisilbing harang ay marumi at may punit. Ito ang realidad ng isang pampublikong ospital. Isang realidad na sa buong buhay niya ay sa mga pelikula at balita niya lamang nakikita. At bigla, na parang isang malakas na kidlat, bumalik ang lahat. Ang party, ang relo, ang ulan, ang sasakyan sa gitna ng Jones Bridge, ang malamig na mga mata ni Ricardo, ang mapanuyang ngiti ni Katrina, ang halik, ang tulak. Hindi, bulong niya habang marahas na umaagos ang mga luha sa kanyang mga mata. Naramdaman niya muli ang lamig ng tubig, ang bigat na humihila sa kanya pababa, ang kawalan ng pag-asang lamunin ng ilog Pasig. Isang bangungot. Kailangang isa lamang itong masamang panaginip. Ngunit ang kirot sa kanyang katawan ay totoo. Ang garalgal na tunog mula sa katabi niyang kama ay totoo. Ang lahat ng ito ay totoo. Pinagtaksilan siya. Tinangka siyang patayin ng sarili niyang asawa at kapatid. Ang pagkalito ay biglang napalitan ng isang nag-alab na galit. Galit na sumunog sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Paano nila nagawa ito sa kanya? Si Ricardo, na minahal niya ng walang pag-aalinlangan. Si Katrina, na itinuring niyang hindi lang kapatid, kundi matalik na kaibigan. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang boses mula sa isang lumang telebisyon na nakasabit sa pader ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang press conference at ang nagsasalita. Napatitig siya, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Si Ricardo, nakatayo sa harap ng mga mikropono sa lobby ng De La Cruz Holdings. Ang mukha nito'y puno ng lungkot. Ang mga matay namumugto na parang ilang araw nang umiiyak. Sa tabi nito ay si Katrina, nakahawak sa braso ng bayaw, nagbibigay ng suporta. Gagawin po namin ang lahat, sabi ni Ricardo sa mga reporter. Ang boses ay basag at puno ng pighati. Hindi kami titigil hanggat hindi namin nahahanap ang aking asawa, si Isabel. Nananawagan po ako sa kung sino man ang maaaring may alam sa kanyang kinaroroonan. Pakiusap, tulungan ninyo kaming maiuwi siya. Isang halimaw, isang perpektong aktor. Ang mga luhang yon ay kasinungalingan. Ang bawat salita ay lason. Naramdaman ni Isabel ang pait na umaakyat sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, isigaw sa buong mundo ang katotohanan. Ngunit sino ang maniniwala sa kanya? Isang babaeng naghihingalo sa isang pampublikong ospital laban sa isang bilyonaryong ginagalang ng lahat? Habang pinapanood niya ang karumaldumal na pag-arte, isang anino ang tumabon sa liwanag sa kanyang tabi. Isang dalagang payat, may dalang isang maliit na plastic bowl. Ito ang babaeng nakita niya ng panandalian bago siya muling mawalan ng malay. "Miss, gising na po pala kayo," mahinang sabi ni Lina Reyes. Ang boses nito'y magalang at puno ng pag-aalala. "Nagdala po ako ng konting lugaw para po magkalaman ang tiyan ninyo." Tinitigan lamang ni Isabel ang dalaga. Ang damit nito'y simple. Ang tsinelas ay pudpud na. Ngunit ang mga mata nito'y puno ng isang sinseridad na matagal na niyang hindi nakikita. Ito ang nagligtas sa kanya. Isang estrangherong mas naging tao pa kaysa sa sarili niyang pamilya. Hindi siya nakapagsalita. Hinawakan lamang niya ang mainit na mangkok. Ang init na gumapang sa kanyang mga palad ay isang matinding paalala ng lamig na halos pumatay sa kanya. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at nahulog sa lugaw. Nawala na parang bula. Sa gitna ng kaguluhan, isang nurse na may dalang clipboard ang lumapit sa kanilang pwesto.
para sa kanyang rounds. Napatingin ang nurse sa telebisyon kung saan naka-freeze ang close-up shot ng larawan ni Isabel de la Cruz mula sa kanilang kasal na may malaking titulong, Bilyonaryang si Isabel de la Cruz nawawala. Kawawa naman, mahinang komento ng nurse habang sinusuri ang dextrose ni Isabel. Sana talaga mahanap na siya. Mukha pa namang mabait. Pagkatapos, ibinaling ng nurse ang kanyang tingin sa pasyente. Sinuri niya ang mukha ni Isabel, ang mga pasa, ang pamumutla, ang pagod. Huminto ang kanyang mga mata. Muli siyang sumulyap sa telebisyon. Pagkatapos ay bumalik ulit ang tingin sa babaeng nakahiga sa kama. May pamilyar na hugis ng panga, pamilyar na arko ng kilay. Nanlaki ng bahagya ang mga mata ng nurse. Ang kanyang profesional na anyo ay biglang nabakasan ng pagkabigla at pag-aalinlangan. Dahan-dahan siyang yumuko, tila ayaw gumawa ng eksena. Ang kanyang boses ay naging isang pabulong na halo ng kuryosidad at pag-aalala. "Excuse me po," sabi niya, ang mga matay nakatitig ng diretso kay Isabel. "Pasensya na po sa tanong pero kayo po ba si Mrs. Isabel de la Cruz?" Ang tanong ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Isabel. Biglang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang ingay ng ward ay tila nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Nakatitig sa kanya ang nurse, naghihintay ng sagot. Nakatingin din sa kanya si Lina na may pagtataka sa mukha. Hindi nauunawaan ang bigat ng sitwasyon. Isang salita lamang ang kailangan. Isang oo. At malalaman ng lahat na buhay siya. Ngunit ang salitang yon ay isa ring hatol ng kamatayan. Kapag nalaman ito ni Ricardo, babalikan siya. Tatapusin nila ang kanilang sinimulan. At ang kawawang dalagang ito na nagligtas sa kanya, si Lina, ay tiyak na madadamay. Kailangan niyang magdesisyon. Ngayon din. Ang tanong ng nurse ay bumaon sa dibdib ni Isabel na parang isang patalim. Ang bawat segundo ng kanyang pananahimik ay tila isang oras na nagdudulot ng matinding panganib. Nakita niya sa mga mata ng nurse ang kislap ng pagkilala at sa isang iglap, alam na ni Isabel ang gagawin. Ang pagsasabi ng totoo ay hindi paghingi ng tulong. Ito ay isang imbitasyon sa kamatayan. Pilit niyang pinakitang blangko ang kanyang mga mata. Isang tingin ng ganap na pagkalito. Ikiniling niya ang kanyang ulo na parang isang batang nagtatanong. Sino po si Isabel?" Tanong niya. Ang boses ay mahina at nanginginig. Isang perpektong pag-arte na hinugot mula sa tunay na takot. Hindi ko po maalala ang pangalan ko. Hindi ko alam kung nasaan ako." Ang pagkabigla sa mukha ng nurse ay napalitan ng profesional na awa. "Naku, mukhang may amnesia ka nga dahil sa trauma." Sabi nito habang isinusulat iyon sa kanyang clipboard. "Huwag kang mag-alala. Normal lang yan sa mga kasong tulad mo. Baka bumalik din ang alaala mo." Nakahinga ng maluwag si Isabel, ngunit ang tensyon ay nanatili sa kanyang katawan. Binalingan ng nurse si Lina. "Ineng, dahil ikaw ang nagdala sa kanya at wala siyang pagkakakilanlan, kailangan mo na siyang manatili rito. Ngunit kailangan din nating malaman kung may pamilya siyang magbabayad ng gastusin sa ospital." Dito na pumasok ang isang katotohanang hindi kayang takasan ni Isabel. Sa mundong ito, kailangan ng pera para mabuhay. At sa ngayon, wala siya ni isang kusing. Lumipas ang 2 araw. Unti-unting bumabalik ang lakas ni Isabel, ngunit ang kanyang sitwasyon sa ospital ay lalong lumalala. Kailangan na ng kama para sa ibang pasyente. Dahil wala siyang pambayad at walang pamilyang naghahanap, siya ay i-discharge na. Saan po siya pupunta? Nag-aalalang tanong ni Lina sa head nurse. "Hindi na namin sakop yun, Ineng. Maaari siyang pumunta sa DSWD." Sagot ng nurse, tila ba simpleng bagay lang yon. Nakita ni Isabel ang desperasyon sa mukha ni Lina at sa puso ng dalaga na naig na naman ng awa. Huminga siya ng malalim.
at gumawa ng isang desisyong magpapabago sa kanilang mga buhay. Sa amin na lang po muna siya, alanganing sabi ni Lina. Kawawa naman po kung sakali siya mapupunta, hanggang sa bumalik po ang alaala niya. Isabel wanted to protest, but she held her tongue. This was her only chance. To refuse would be to end up in a government facility where Ricardo's men could easily find her. At doon nagsimula ang bago niyang buhay. Ang buhay ni Bella. Ang pangalang ibinigay sa kanya ni Lina dahil sa ganda raw niya. Ang paglalakbay mula PGH patungong Tondo ay isang sampal ng katotohanan para kay Isabel. Ang maingay na jeep, ang siksikan, ang alikabok at usok. Nang makarating sila sa eskinita kung saan nakatira si Lina, lalong nanikip ang kanyang dibdib. Ang mga bahay ay dikit-dikit, gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Ang amoy ng niluluto, ng basura at ng dagat ay naghahalo sa hangin. Ang ingay ng mga batang naglalaro, mga tandang na tumitilaok, at mga tricycle na dumaraan ay nakakabingi. Ang bahay ni Lina ay isang maliit na kwarto lamang. Sapat lang para sa isang banig na pinaghahatian nila ng kanyang inang may sakit, isang maliit na mesa, at isang kalan. Ang walk-in closet niya sa mansyon ay mas malaki pa rito. Pasensya ka na sa bahay namin, Bella, sabi ni Lina, nahihiya. Ito lang ang kaya namin. Ngunit sa halip na pandidiri, isang kakaibang damdamin ang naramdaman ni Isabel. Pasasalamat. Sa gitna ng karalitaan, ang pamilyang ito ay nagbukas ng kanilang tahanan para sa isang estranghero. Ang mga sumunod na araw ay isang pagsubok sa lahat ng bagay na alam ni Isabel. Sinubukan niyang tumulong sa mga gawaing bahay, ngunit siya'y naging pabigat lamang. Hindi siya marunong magsaing ng kanin. Hindi siya marunong maghiwa ng gulay nang hindi nasusugatan ng sarili. Ang simpleng paglalaban ng damit gamit ang kamay ay isang napakalaking hamon. Isang hapon, habang tinuturuan siya ni Lina kung paano magbalat ng patatas, hindi napigilan ni Isabel na mapaluha. Pasensya na, Lina. Sabi niya, ang boses ay basag. Wala akong kwenta. Pabigat lang ako sa inyo. Ngumiti si Lina at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Ano ka ba, Bella? Lahat naman ng bagay natututunan. Ang importante, sinusubukan mo. Ang simpleng salitang iyon, ang simpleng haplos na yon ay tumago sa puso ni Isabel. Ito ang sinseridad na hindi niya kailanman naramdaman mula kay Katrina. Ito ang pag-unawang hindi niya natanggap mula kay Ricardo. Sa gitna ng dumi at hirap, nakahanap siya ng tunay na pagkalinga. Ngunit habang lumalaki ang kanyang pasasalamat, lumalaki rin ang kanyang pag-aalala. Hindi siya maaring manatili roon magpakailanman. Panganib ang dala niya sa mabubuting taong ito. Kailangan niyang kumilos. Isang umaga, habang si Lina ay nagtitinda ng sampagita at ang ina nito'y natutulog, nakita ni Isabel ang pagkakataon. Ang kanilang kapitbahay, si Aling Nena, ay abala sa pakikipagtsismisan sa labas. Iniwang nakabukas ang pinto at ang lumang cellphone nito ay nagcha-charge sa mesa. Nanginginig ang mga kamay. Dahan-dahang pumasok si Isabel sa bahay nito. Kinuha niya ang telepono. Bawat segundo ay parang karayom. Nag-type siya ng isang maikling mensahe sa numerong sa ulado niya, ang numero ng kanyang pinagkakatiwalaan at pinakamatagal na abogado. Attorney Mateo, ang Agila ay nangangailangan ng bagong pugad. Maghihintay ako ng iyong hudyat. Ay, isang coded message. Sila lang ang nakakaalam. Ang Agila, ang code name niya para sa mga sitwasyong emergency. Mabilis niyang pinindot ang send at agad na binura ang mensahe sa sent items. Maingat niyang ibinalik ang cellphone sa parehong posisyon. Walang nakapansin. Nakahinga siya ng maluwag at bumalik sa bahay ni Lina. Nakagawa na siya ng unang hakbang. Ngayon, ang kailangan na lang niyang gawin ay maghintay. Ngunit hindi niya alam na may iba pang kumikilos. Sa parehong araw na yon,
Isang lalaking nakasalamin at may professional na anyo ang pumasok sa PGH. Siya ang private investigator na inupahan ni Ricardo Salcedo, ang utos. Alamin ang lahat tungkol sa Jane Doe na dinala sa ospital noong gabing umulan ng malakas. Hindi nagtagal, natuntun niya ang nurse na nakausap ni Isabel. Sa simula ay ayaw magsalita ng nurse, ngunit sa tamang halaga ng pera, biglang naging matatas ang dila nito. Sinabi niyang may amnesia siya, kwento ng nurse. Pero bago yun, tinanong ko siya kung siya ba si Mrs. De La Cruz. Kamukhang kamukha niya kasi. Ang nagdala sa kanya rito. Isang dalagang taga-Tondo raw. Nakinig ng mabuti ang investigador. Ang mga matay hindi kumukurap. Isinulat niya ang bawat detalye. Tondo, kamo? Tanong niya. May pangalan ba ang dalaga? Lina yata. Lina Reyes. Isinara ng investigador ang kanyang maliit na notebook. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mayroon na siyang lead. Para kay Ricardo Salcedo, ang pakiramdam ng kapangyarihan ay mas matamis pa sa pinakamahal na alak. Nakatayo siya sa harap ng malaking bintana ng CEO's office, ang dating opisina ni Isabel, ang kanyang opisina na ngayon. Mula sa ika-50 palapag ng De La Cruz Holdings Tower sa Makati, ang mga sasakyan sa ibaba ay parang mga laruang langgam na lamang. Ganito rin ang tingin niya sa lahat ng tao ngayon. Maliit. Hindi mahalaga. Awak niya ang isang baso ng whiskey, pinapaikot-ikot ang yelo habang pinagmamasdan ang kanyang bagong kaharian. Sa wakas, pagkatapos ng 5 taon na pamumuhay sa ilalim ng anino ng kanyang asawa, siya na ang hari. Hindi na siya ang asawa ni Isabel De La Cruz. Siya na si Ricardo Salcedo, ang bagong pinuno ng isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa. Ngunit ang bawat kaharian ay may mga multo, at ang multo ni Isabel ay hindi pa rin siya tinatantanan. Bumukas ang pinto at pumasok si Katrina. Walang katok-katok. Inihagis niya ang isang folder sa ibabaw ng makintab na mesa ni Ricardo. Ayan na ang mga papeles na kailangan mong pirmahan para maliquidate ang personal assets ni ate. Sabi ni Katrina, ang boses ay matalas at walang pasensya. Kailangan nating bilisan. Marami nang nagtatanong sa board. Relax, Kat, sabi ni Ricardo. Hindi inaalis ang tingin sa bintana. Everything is under control. Under control! Sarkastikong tumawa si Katrina. Ricky, hanggat hindi opisyal na idinedeklarang patay si ate, nakabitin tayong lahat sa alanganin. At huwag mong sabihing nakalimutan mo na ang mga kaibigan mo sa Macau. Sa pagbanggit ng Macau, biglang nanigas ang panga ni Ricardo. Ang matamis na lasa ng kapangyarihan ay biglang napalitan ng pait. Tumunog ang kanyang private phone, isang numero na walang pangalan. Alam na niya kung sino yon. Sinagot niya ito. Ang boses ay biglang naging magalang at bahagyang nanginginig. Mr. Chen? Yes, I know. I just need a little more time. Hindi na niya narinig ang sagot. Ang banta sa kabilang linya ay malinaw. Kailangan niyang bayaran ang kanyang pagkakautang na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Kung hindi, hindi lang ang bago niyang posisyon ang mawawala sa kanya. Nakikita mo na? Sabi ni Katrina pagkababa niya ng telepono. Hindi ito laro, Ricky. Kailangan natin ng pera. At kailangan natin yun ngayon. Alam ko, sigaw ni Ricardo. Sa unang pagkakataon ay nawala ang kanyang pagiging kalmado. Inisang lagok niya ang natitirang whiskey. Ginagawa ko na ang lahat. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, tumunog ang intercom sa kanyang mesa. Ang boses ng kanyang bagong sekretarya. Sir, Mr. Santos is here to see you. Papasukin mo. Agad na sagot ni Ricardo. Pumasok ang private investigator, si Mr. Santos. Ang kanyang mukha ay seryoso, gaya ng dati. Inilapag niya ang isang maliit na brown envelope sa mesa. May balita na ako, sabi ng investigador. Agad na kinuha ni Ricardo ang sobre. Sa loob, may ilang litrato, mga kuha mula sa malayo, malabo,
Ngunit malinaw pa rin, mga litrato ng isang payat na dalaga na naglalakad sa isang eskinita sa tondo. Si Lina. Ayon sa nurse na nakausap ko, paliwanag ni Mr. Santos, ang babaeng ito ang nagdala sa pasyenteng kamukha ng asawa ni Neo sa PGH. At ayon sa mga kapitbahay, may bago raw silang kasama sa bahay. Isang babaeng maganda, maputi, na bigla na lang daw lumitaw. Bella daw ang pangalan. Napatitig si Ricardo sa litrato ni Lina. Walang duda. Kung buhay si Isabel, ang babaeng ito ang susi. Ang babaeng ito ang nag-iisang saksi. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Kung buhay si Isabel, lahat ng pinaghirapan niya ay guguho. Makukulong siya. Sila ni Katrina. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Katrina. Lumapit para tingnan ang mga litrato. Ang kanyang mukha ay namutla. Buhay siya? Hindi sumagot si Ricardo. Ang kanyang isip ay mabilis na nagpoproseso. Panganib, panganib, panganib. Kailangan niyang alisin ang panganib na ito. Tumingin siya kay Mr. Santos. Ang kanyang mga mata ay madilim at walang emosyon. Alam mo na ang gagawin mo. Tumango ang investigador. Ano ang gusto ninyong mangyari? Gusto kong mawala sila, mariing sabi ni Ricardo. Ang babaeng yan. At kung sino man ang kasama niya, walang dapat matirang bakas, walang dapat makapagsalita. Ricky, sigurado ka ba dyan? Kinakabahang tanong ni Katrina. Pagpatay na yan. Isang masamang tingin ang ipinukol ni Ricardo sa kanya. Bakit, Katrina? Ngayon ka pa ba atras? Pareho tayong itinulak si Isabel sa ilog na yon. Pareho tayong babagsak kung mabubuhay siya. Kaya kung ayaw mong mabulok sa kulungan, tumahimik ka at hayaan mo akong gawin ang kailangang gawin. Nanahimik si Katrina. Ang takot ay bakas sa kanyang mukha. Humarap muli si Ricardo sa investigador. Kumuha siya ng isang checkbook at nagsulat ng malaking halaga. Gawin mo ang lahat para hindi na sila magsalita pa. Magpakailanman. Utos ni Ricardo habang inaabot ang tseke. Dalhin mo sa akin ang patunay na tapos na ang trabaho. Kinuha ni Mr. Santos ang tseke, tiniklop at ibinulsa. Walang salitang lumabas sa bibig nito. Isang tango lang ang sagot. Pagkatapos ay tumalikod na ito at umalis. Iniwan ang magkapatid sa gitna ng malamig at nagbabantang katahimikan ng opisina. Kinagabihan, sa isang eskinita sa tondo, nagsimulang may magtanong-tanong. Dalawang lalaking hindi pamilyar sa lugar, parehong nakasuot ng itim na jacket sa kabila ng init ng panahon. May ipinapakita silang litrato sa mga nagdaraan. Ang litrato ng isang dalagang nagngangalang Lina. Ilang araw na ang lumipas mula nang ipadala ni Isabel ang mensahe. Ang bawat araw na nagdaraan ay isang halo ng pag-asa at lumalalang pag-aalala. Ang pag-asa ay nagmumula sa tiwala niya kay Attorney Mateo. Ang pag-aalala ay nagmumula sa mga bagay na hindi niya kayang pangalanan, ngunit nararamdaman niya sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Nagsimula ito sa mga simpleng bagay. Isang pakiramdam na may mga matang nakamasid sa kanya tuwing siya'y lalabas para magsampay ng damit. Ang pagdaan ng isang itim na motorsiklo nang paulit-ulit sa kanilang eskinita. Ang mga bagong mukha sa tindahan ni Aling Nena, mga lalaking hindi taga roon, na ang mga tanong ay masyadong tiyak, masyadong mapanuri. Nag-iingat ka lang masyado, Bella, sabi ni Lina isang gabi habang napapansin ang kanyang pagiging balisa. Ligtas naman tayo rito, ngunit alam ni Isabel ang kaibahan ng simpleng pag-iingat at ng instinct na nagsasabing may panganib. Ang mga taon niya sa corporate world, kung saan ang bawat ngiti ay maaring may dalang patalim, ay humasa sa kanyang pakiramdam. At ngayon, ang kanyang pakiramdam ay sumisigaw ng panganib. Ang panganib na yon ay nagkatotoo sa paraang hindi niya inaasahan. Isang hapon, umuwing basang-basa ng ulan si Lina, nanginginig at may mataas na lagnat.
Ang walang tigil na pagtatrabaho, ang kakulangan sa pagkain at pahinga, ay tuluyan ng nagpabagsak sa kanyang payat na katawan. Lina, oo. Nag-aalalang sigaw ni Isabel habang inaalalayan ng dalaga na humiga sa banig. Ang ina ni Lina, si Aling Elena, ay napahagulhol na lamang sa takot. Buong gabi, hindi natulog si Isabel. Siya ang naging tagapag-alaga. Ginamit niya ang lahat ng kaalaman niya mula sa mga first aid seminars na dinaluhan niya noon. Pinunasan niya ng basang bimpo ang noo at katawan ni Lina para mapababa ang lagnat. Pinainom niya ito ng mainit na sabaw na itinuro sa kanya ni Aling Nena. Sa kalaliman ng gabi, habang mahimbing na ang tulog ni Aling Elena at tanging ang mahinang paghinga na lamang ni Lina ang kanyang naririnig, napansin ni Isabel ang isang bagay na kumikinang sa dibdib ng dalaga. Ang kwintas. Dahil sa taas ng lagnat ni Lina, bahagyang nakabukas ang butones ng damit nito at ang kwintas na palagi nitong suot ay nakalabas. Isang simpleng silver chain na may isang maliit at bilugang palawit. Dahil sa pag-aalala, hindi niya ito napansin ng maigi noon. Ngunit ngayon, sa liwanag ng nag-iisang bombilya sa kanilang tahanan, may isang bagay sa palawit na yon ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang maliit na ukit, dahan-dahan, at buong pag-iingat na hindi magising si Lina, hinawakan niya ang palawit. Itinaas niya ito ng bahagya para masilayan ng liwanag. Nang makita niya kung ano ang nakaukit, biglang nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang pagtibok ng kanyang puso ay tila huminto. Isang agila na may nakabukang pakpak sa ibabaw ng letrang D. Hindi maaari. Ito ang luma. Halos nakalimutan ng logo ng isa sa mga pinakaunang kumpanya ng kanyang ama, ang Dalisay Trucking, bago pa man ito lumaki at naging De La Cruz Holdings. Parang isang sirang gripo, biglang bumuhos ang isang alaala mula sa kanyang pagkabata. Isang kwento na paulit-ulit na ikinukwento ng kanyang ama tuwing may pagkakataon. Isang gabi, pauwi ang kanyang ama mula sa isang business trip sa probinsya. Biglang may isang 10-wheeler truck na nawalan ng preno ang sumalubong sa kanila. Ang kanyang ama, na nasa passenger seat ay tiyak na mapipuruhan, ngunit ang kanyang tapat na driver, sa isang iglap, ay kinabig ang manibela ng buong lakas. Isinalpok ang driver's side ng kanilang sasakyan sa isang puno para lamang mailihis sa truck. Nailigtas nito ang kanyang ama, ngunit ang driver, hindi ito pinalad. Ano pong pangalan niya, Papa? Tanong ng batang si Isabel noon. Si Mang Jose, sagot ng kanyang ama. May luha sa mga mata. Jose Reyes, ang pinakamatapat na taong nakilala ko. Ibinigay niya ang buhay niya para sa akin. Bumalik si Isabel sa kasalukuyan. Nanginginig ang mga kamay habang hawak pa rin ang kwintas. Ang apelyido ni Lina. Reyes. Hindi ito coincidence. Ito ay tadhana. Lina. Mahina niyang ginising ang dalaga. Lina. Gisising. Idinilat ni Lina ang kanyang mga mata na puno pa rin ng lagnat. Bella, anong? Ang kwintas mo, sabi ni Isabel. Ang boses ay halos mabasag. Saan? Saan galing ito? Hinawakan ni Lina ang palawit, isang bagay na tila nagbibigay sa kanya ng lakas. Pamana po ito ng tatay ko. Siya po ay isang driver dati. Sabi po ni nanay, namatay siya sa isang aksidente para iligtas ang amo niya. Isang mainit na likido ang dumaloy sa pisngi ni Isabel. Ang tatay mo, anong pangalan niya? Jose Reyes po, sagot ni Lina na may halong pagtataka sa muka. Bakit po? Hindi na nakasagot si Isabel. Ang babaeng nagligtas sa kanya mula sa ilog. Ang babaeng kumupkop sa kanya nang wala siyang matakbuhan ay anak pala ng lalaking nagligtas sa buhay ng kanyang ama. Maraming taon na ang nakalipas. Isang utang na loob na hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga. Isang utang na loob
na isinulat ng tadhana. Niyakap niya si Lina, isang yakap na puno ng pasasalamat, pagkamangha at sakit. Ngunit ang emosyonal na sandaling iyon ay biglang pinunit ng isang malakas na kalabog. Blag! Ang kanilang marupok na pinto ay sinipa at bumulagta. Dalawang malalaking lalaki, parehong nakaitim na jacket at may madilim na anyo, ang pumasok at ngayon ay nakatayo sa kanilang harapan, tila mga anino ng kamatayan na dala ang isang nakakakilabot na katahimikan. Sa isang iglap, ang maliit na barong-barong ay napuno ng isang mabigat at nakakakilabot na katahimikan. Ang dalawang lalaki ay nakatayo na parang mga pader. Ang kanilang mga mata ay malamig at walang emosyon habang sinusuri ang bawat sulok ng silid. Natigil ang pag-iyak ni Aling Elena, napalitan ng isang pigil na hikbi. Si Lina, sa kabila ng kanyang lagnat, ay napilitang bumangon. Ang takot ay malinaw na bakas sa kanyang namumutlang mukha. Ngunit si Isabel, sa gitna ng panganib, ay nakaramdam ng isang bagay na kakaiba. Ang takot ay nariyan, oo. Ngunit mas nanaig ang isang nag-aalab na galit. Galit para sa mga taong ito na walang awang nanggugulo sa buhay ng mga inosente. At isang matinding determinasyon na protektahan ang babaeng nasa tabi niya, ang anak ng taong nagligtas sa kanyang ama. Anong kailangan ninyo? Tanong ni Isabel. Ang boses ay matatag, walang bakas ng panginginig. Isiniksik niya si Lina sa kanyang likuran na parang isang inahing manok na poprotekta sa kanyang sisiw. Ngumisi ang isa sa mga lalaki, isang nangisi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Simple lang, miss. Pinapasabi lang ng boss ba namin na oras na para manahimik kayo. Pareho. Habang nagsasalita ang lalaki, ang kanyang kasama ay nagsimulang humakbang palapit. Ngunit bago pa man ito makalapit, isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan, hindi mula kay Isabel, kundi mula sa labas. Magnanakaw! Tulong! May akyat bahay! Ang sigaw ay mula kay Aling Nena, ang tsismosang kapitbahay. Nakita niya ang sapilitang pagpasok ng mga lalaki at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang kanyang pagiging tsismosa ay nakatulong. Ang sigaw ni Aling Nena ay naging hudyat. Biglang nagkaroon ng komosyon sa eskinita. Ang mga pintuan ay nagbukasan. Ang mga tao, mga kargador, mga labandera, mga trooper ng tricycle ay nagsilabasan, dala ang kahit anong mahahawakan nilang armas, walis, tubo, 2x2. Ang atensyon ng dalawang lalaki ay biglang nabaling sa labas. Sa isang iglap, hindi na lang 3 babaeng walang laban ang kaharap nila, kundi isang buong komunidad na handang magtulungan. Ito na ang pagkakataon natin, bulong ni Isabel kay Lina. Hinila niya ang dalaga patayo. Tumakbo tayo. Sa likod. Ginamit ni Isabel ang kaguluhan. Habang ang dalawang lalaki ay abala sa pagbabanta sa mga kapitbahay, hinila niya si Lina papunta sa maliit na bintana sa likod ng kanilang bahay. Isang bintana na ginagamit lang bilang sampayan. Sinipa niya ang mga kahoy na harang nito. Sa tulong ng adrenaline, ang kanyang lakas ay tila na doble. Mauna ka na. Utos niya kay Lina. Itinulak niya ang nanginginig na dalaga palabas ng bintana. Sumunod siya. Hindi alintana ang mga gasgas na natamo. Pagkalabas nila, sumalubong sa kanila ang isang maze ng mga eskinita, mga bubong at mga sampayan. Ito ang mundo ng tondo. Isang mundong hindi pamilyar kay Isabel. Ngunit sa sandaling iyon, ito ang kanilang kaligtasan. Saan tayo pupunta? Tanong ni Lina, habang hila-hila siya ni Isabel. Basta't sumunod ka lang. Narinig nila ang sigawan sa likod nila. Napansin na ng mga lalaki ang kanilang pagtakas. Nagsimula na ang habulan. Tumakbo sila, ang kanilang mga paa ay lumulusong sa putik. Ang kanilang mga dibdib ay humihingal.
Bawat liko, bawat kanto ay isang desisyon na kailangang gawin sa loob ng isang segundo. Ginamit ni Isabel ang kanyang talino, ang kakayahang mag-isip kahit nasa gitna ng pressure. Nakita niya ang isang mataas na pader. "Akyatin natin to." "Hindi ko kaya," sabi ni Lina na nanghihina na dahil sa lagnat. "Kaya mo yan," sabi ni Isabel, puno ng determinasyon. "Para sa nanay mo." Nagbigay iyon ng bagong lakas kay Lina. Sa tulong ni Isabel, nauna siyang nakaakyat. Pagkatapos ay hinila niya si Isabel paakyat. Pagkababa nila sa kabilang pader, napunta sila sa isang abalang palengke. Ang ingay, ang dami ng tao, ang mga nakahambalang na paninda. Ito ang perpektong lugar para magtago. Nagpanggap silang mga ordinaryong mamimili, naglakad ng mabilis, ngunit hindi tumatakbo para hindi makatawag ng pansin. Sumiksik sila sa pagitan ng mga tao. Ang kanilang mga puso ay kumakabog ng napakabilis. Mula sa malayo, nakita nila ang dalawang lalaki. Litong-lito na hinahanap sila sa gitna ng dagat ng mga tao. "Dito," bulong ni Isabel at hinila si Lina papasok sa likod ng isang pwesto ng isda. Ang lansa ng amoy ay halos makasuka, ngunit hindi nila yon inalintana. Habang nagtatago sila, kinuha ni Isabel ang kanyang nag-iisang pag-asa. May isang lumang payphone sa di kalayuan. Kailangan niya ng barya. "Lina, may barya ka ba?" Kinuha ni Lina mula sa kanyang bulsa ang kaunting perang kinita niya noong umaga. Ibinigay niya ang lahat kay Isabel. "Maghintay ka rito. Huwag kang aalis." Utos ni Isabel. Buong tapang siyang lumabas mula sa pinagtataguan at pumunta sa payphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang inilalagay ang barya at dinadial ang numero ni Atty. Mateo. Bawat ring ay parang isang martilyo sa kanyang dibdib. Sa wakas, may sumagot. "Hello?" "Mateo," sabi ni Isabel, ang boses sa isang desperadong bulong. "Nahanap na nila ako. Kailangan ko ng tulong. Ngayon na." "Isabel, nasaan ka? Papunta na ako." Ibinigay ni Isabel ang pangalan ng palengke at ang pinakamalapit na kanto. "Maghihintay kami sa tapat ng lumang sinehan. Bilisan mo." Pagkatapos ng tawag, bumalik siya kay Lina. Magkasama silang lumabas ng palengke sa kabilang dulo at maingat na naglakad patungo sa kanilang tagpuan. Ang lumang sinehan ay abandonado na. Ang mga pader nito'y puno ng graffiti. Isang perpektong lugar para hindi mapansin. Naghihintay sila sa dilim. Ang bawat anino ay tila isang kaaway. Ang bawat tunog ng sasakyan ay nagdudulot ng kaba. Makalipas ang halos 20 minuto na parang walang hanggan, isang itim na kotse ang huminto sa kanilang tapat. Bumukas ang bintana. Isang pamilyar na mukha ang sumilip. Si Atty. Mateo, matanda na, may salamin. Ngunit sa mga mata ni Isabel, siya ay isang anghel. "Sakay na." Mabilis silang pumasok sa kotse. Habang humaharurot ito palayo sa tondo, palayo sa panganib, doon palang unti-unting na proseso ni Isabel ang lahat. Ligtas sila. Sa ngayon, tumingin si Atty. Mateo sa kanya mula sa rearview mirror. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. "Salamat sa Diyos at ligtas ka, Isabel. Ngunit may masama akong balita." "Ano yon, Mateo?" tanong ni Isabel, habang pinupunasan ng pawis at luha sa mukha ni Lina. Sinisimulan na ni Ricardo at Katrina ang proseso para ideklara kang legally dead, sabi ng abogado. Ang boses ay mabigat. "Kapag nangyari yun, ililipat na nila ang lahat ng personal assets mo sa pangalan nila. At ayon sa batas, mayroon na lang tayong 1 linggo. Ang biyahe palayo sa tondo ay tila isang paglalakbay patungo sa ibang mundo. Bawat metro na inilalayo nila mula sa masisikip na eskinita ay paglayo rin mula sa panganib na nag-aabang doon." Ngunit ang balitang dala ni Atty. Mateo ay nagdala ng isang bagong uri ng panganib. Isang panganib na hindi matatakasan sa pamamagitan ng pagtakbo.
Dinala sila ng abogado sa isang lugar na hindi inaasahan ni Isabel. Isang simple, ngunit malinis na condominium unit sa isang hindi kilalang gusali sa Stamesa. Ito ang safe house ni Attorney Mateo, isang lugar na inihanda niya para sa mga ganitong klaseng emergency. Pagkapasok, agad na inasikaso ni Attorney Mateo si Lina. Kumuha siya ng first aid kit, binigyan ito ng gamot para sa lagnat, at pinahiga sa nag-iisang kwarto. "Magpahinga ka muna, iha," sabi ng matandang abogado. "Ligtas na kayo rito." Nang makatulog na si Lina, naiwan si Isabel at si Attorney Mateo sa sala. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga tanong na hindi masabi at ng sakit na mahirap ipaliwanag. Si Attorney Mateo ay hindi lang abogado ng pamilya de la Cruz. Para siyang pangalawang ama kay Isabel, lalo na mula nang mamatay ang kanyang tunay na ama. "Isabel, anak," sabi ni Attorney Mateo. Ang boses ay puno ng awa habang tinitingnan ang mga pasa at sugat ng dalaga. "Anong ginawa nila sa'yo?" At doon, sa wakas, bumigay si Isabel. Isinalaysay niya ang lahat, ang party, ang pagtataksil sa tulay, ang pagkalunod, ang pagligtas ni Lina, ang buhay sa tondo, ang pagtuklas sa kwintas, at ang pagtakas. Ang bawat salita ay tila isang tinik na binubunot mula sa kanyang dibdib. Si Atong Mateo ay nakinig lamang. Ang kanyang mukha ay unti-unting napupuno ng galit at panggigigil. Walang hiya sila. Bulong ng abogado pagkatapos ng salaysay. "Mga demonyo." "Hindi lang yun, Mateo," sabi ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab na ngayon, hindi na sa luha, kundi sa determinasyon. "Ang perang ginagamit ni Ricardo para ipahanap at ipapatay ako. Pera ko yon, pera ng pamilya ko. At ngayon, may 1 linggo na lang tayo bago nila makuha ang lahat," dagdag ni Attorney Mateo. "Kailangan nating kumilos ng mabilis. Ang unang hakbang ay pumunta sa pulis." Umiling si Isabel. "Hindi pa. Mateo, kilala mo si Ricardo. Matalino siya. Gagawin niyang ako ang mukhang masama, ang asawang nabaliw dahil sa selos. Sasabihin niyang nagtatago ako para sirain siya. At sino ang paniniwalaan nila? Ang iginagalang na CEO o ang isang babaeng galing sa tondo na walang ebidensya?" Natahimik si Attorney Mateo. Alam niyang tama si Isabel. Kung ganoon, ano ang plano mo? Tumingin si Isabel sa bintana, sa mga ilaw ng syudad. Ang mga ilaw na dati simbolo ng kanyang tagumpay, ngayon ay paalala ng kanyang pagkatalo. "Kung gusto nating manalo," sabi niya, ang boses ay malamig at puno ng kalkulasyon. "Kailangan nating gamitin ang pinakamalaki nilang alas laban sa kanila." "At ano yon?" "Ang pagkakaalam nilang patay na ako," sagot ni Isabel. "Sa ngayon, kampante sila. Akala nila nanalo na sila. Gagamitin natin ang kampanteng yan. Mag-iisip sila na parang mga kriminal na nagtatago ng ebidensya, at habang ginagawa nila yon, tayo naman ay mag-iisip na parang mga mangangasong naglalatag ng bitag." Doon, sa maliit na sala na yon, nagsimula ang kanilang pagpaplano. Ang kanilang mesa ay naging isang war room. "Kailangan natin ng ebidensya," sabi ni Isabel. "Isang ebidensya na hindi nila kayang itanggi. Isang pag-amin mula mismo sa kanila." "Paano natin gagawin yun?" tanong ni Attorney Mateo. "Si Ricardo, alam kong may tinatago siyang mas malaki pa kaysa sa ginawa niya sa akin," paliwanag ni Isabel. Ang kanyang paggastos nitong mga nakaraang taon, hindi tumutugma sa kinikita niya. May iba siyang pinagkukunan o pinagkakautangan. "Ang mga utang niya sa kasino sa Macau," sabi ni Attorney Mateo. "May naririnig na akong mga bulong-bulungan tungkol diyan." "Exactly," sabi ni Isabel. "Kailangan nating mahanap ang ebidensya ng mga utang na yon, at ang komunikasyon niya sa mga taong yun ang magpapatunay ng kanyang motibo."
Inilabas ni Attorney Mateo ang kanyang laptop. May kilala akong IT expert, isang hacker na may utang na loob sa akin. Baka matulungan niya tayo. Habang nagtatype si Attorney Mateo, lumabas si Lina mula sa kwarto. Mukhang mas maayos na ang pakiramdam. Narinig niya ang huling bahagi ng kanilang usapan. Gusto ko pong tumulong, sabi niya. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng determinasyon. Lina, hindi. Agad na sagot ni Isabel. Masyadong mapanganib. Sapat na ang ginawa mo para sa akin. Pero dahil sa pagtulong ko sa inyo, nasa panganib din ang nanay ko. Giit ni Lina. Hindi po ako mapapanatag hanggat hindi sila napaparusahan. Hindi po nila ako kilala. Hindi nila alam ang itsura ko. Maaari po akong pumasok sa mga lugar na hindi ninyo kayang puntahan. Nagkatinginan si Isabel at Attorney Mateo. May punto si Lina. Siya ang kanilang alas na hindi inaasahan ng kalaban. Isang bagong plano ang nabuo. Si Lina, sa tulong ng koneksyon ni Attorney Mateo, ay mag-a-apply bilang janitress sa isang agency na naglilingkod sa De La Cruz Holdings Building. Si Attorney Mateo ang maghahanap ng digital footprint ni Ricardo. At si Isabel, siya ang magiging utak ng lahat. Ang reynang naglalaro ng chess mula sa anino. May isang malaking event na gaganapin sa pagtatapos ng linggo, sabi ni Isabel. Naalala ang corporate calendar. Isang memorial service para sa akin. Inorganisa ni Ricardo para sa mga empleyado at media. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Isabel. Isang perpektong entablado, bulong niya. Doon ako magpapakita sa sarili kong libing at sisiguraduhin kong iyon din ang magiging libing ng kasinungalingan nila. Ang simula ng ganti ay nagsimula na. Ang De La Cruz Holdings Tower ay isang mundong napakalayo sa Tondo. Para kay Lina, ang bawat sulok nito ay isang testamento sa yaman at kapangyarihan na hindi niya lubos maisip. Ang sahig ay mas makintab pa sa salamin. Ang mga dingding ay pinalamutian ng mga mamahaling obra. At ang hangin ay amoy air freshener na may halong pera. Sa loob ng 3 araw, si Lina ay naging isa sa mga anino sa gusaling iyon. Suot ang uniforme ng janitress, siya ay naglilinis, nagpupunas, at nagtatapon ng basura. Isang taong halos hindi napapansin na siyang perpekto para sa kanilang misyon. Bawat gabi, bago umuwi, nag-iiwan siya ng ulat kay Attorney Mateo Bello tungkol sa mga galaw sa opisina. Ang target, ang opisina ni Ricardo, ang CEO's office. Gabi ng Huwebes, huling araw bago ang memorial service. Ito na ang kanilang huling pagkakataon. Ayon sa hacker ni Attorney Mateo, may mga encrypted files sa personal computer ni Ricardo na hindi nila mapasok ng malayuan. Kailangan nila ng physical access. Ang solusyon, isang maliit na device na parang USB na kailangang isaksak sa computer ni Ricardo para kopyahin ang lahat ng data. At ang pinakamapanganib na trabahong yon ay napunta kay Lina. Mag-iingat ka, Lina. Bilin ni Isabel sa telepono bago siya umalis. Huwag mong pilitin kung delikado. Mas mahalaga ang buhay mo kaysa sa kahit anong ebidensya. Magiging maingat po ako, sagot ni Lina. Kahit ang puso niya ay kumakabog na parang tambol. 10:00 ng gabi. Halos wala ng tao sa 50 palapag. Nagpaalam si Lina sa kanyang supervisor na lilinisin na niya ang opisina ng CEO. Pumasok siya sa loob. Dala-dala ang kanyang cleaning cart. Ang bawat tunog, ang pag-ikot ng gulong ng kanyang cart, ang sarili niyang paghinga, ay tila umiyecho sa katahimikan. Nilapitan niya ang malaking mesa ni Ricardo. Ang computer ay naka-sleep mode. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha mula sa kanyang bulsa ang maliit na device. Isinaksak niya ito sa likod ng CPU, sa isang port na halos hindi makita. Isang maliit na ilaw ang umilaw sa device. Gumagana. Nag-uumpisa na itong kopyahin ang data. Sabi ni Atty. Mateo, aabutin ito
ng halos 10 minuto. 10 minuto na parang habambuhay. Para hindi maging kahina-hinala, nagsimula siyang maglinis. Pinunasan niya ang mesa. Inayos ang mga upuan. Ngunit ang kanyang mga mata ay laging sumusulyap sa maliit na kumikislap na ilaw. Bilisan mo, sabi ng kanyang isip. Nang bigla, isang tunog ang narinig niya mula sa labas. Isang malakas na pagtatalo. Hindi ko na kaya, Ricky. Nababaliw na ako sa takot. Boses ni Katrina. Pwede ba? Hinaan mo ang boses mo. Baka may makarinig sa'yo, boses ni Ricardo. Papalapit sila. Papunta sila sa opisina. Nagpanik si Lina. Ang device, kumikislap pa rin. Hindi pa tapos. Agad siyang nagtago sa ilalim ng malaking mesa ni Ricardo. Sa likod ng isang cabinet. Sakto. Bumukas ang pinto. Pumasok si Ricardo at Katrina. Nagtatalo pa rin. Bakit ba kasi kailangan pa ng memorial na yan? Hindi ba sapat na nakuha na natin ang gusto natin? Sabi ni Katrina. Ang boses ay puno ng histerya. Para sa publiko, Kat. Para sa board. Sagot ni Ricardo. Kailangan nating ipakita na nagluluksa tayo para walang maghinala. Pagkatapos nito, tapos na ang lahat. Sa atin na ang korporasyon, ang pera. Lahat. Paano kung may makatuklas? Paano kung may nakakita sa atin sa tulay? Walang nakakita. Sigaw ni Ricardo. Patay na si Isabel. Tinulak natin siya, Katrina. Ikaw ang humawak sa kaliwang braso niya. Ako sa kanan. Pareho tayong may sala rito, kaya huwag kang umarte na parang inosente ka. Sa ilalim ng mesa nanlaki ang mga mata ni Lina. Nire-record ng kanyang cellphone na nakatago sa bulsa ng kanyang uniforme ang buong pag-uusap. Ito na. Ito na ang ebidensyang kailangan nila. Isang malinaw na pag-amin. Kailangan ko ng alak, sabi ni Ricardo at pumunta sa kanyang minibar. Natapos na ang pag-download. Ang maliit na ilaw sa device ay tumigil na sa pagkislap. Kailangan na itong kunin ni Lina. Ngunit paano? Nang biglang may nahulog na ballpen mula sa mesa. Gumulong ito papunta malapit sa kinatataguan ni Lina. Isang pagkakataon. Ako na ang pupulot, sabi ni Katrina. Yumuko si Katrina. Ang kanilang mga mata, ang mata ng mamamatay tao at ang mata ng saksi ay nagtagpo. Isang segundo ng nakabibinging katahimikan. Pagkatapos, isang sigaw. Sino ka? Magnanakaw. Mabilis na tumayo si Lina. Tinulak niya si Katrina at tumakbo palabas ng opisina. Hulihin siya, sigaw ni Ricardo. Ngunit bago pa man makalabas si Lina ng pinto, isang matigas na braso ang humarang sa kanya. Ang private investigator, si Mr. Santos. Huli na pala itong dumating para mag-report kay Ricardo. At ngayon, nahuli na siya. Kinaladkad siya ni Mr. Santos pabalik sa loob ng opisina. Kinuha mula sa kanya ang cellphone at ang maliit na device. Sino ka? Para kanino ka nagtatrabaho? Tanong ni Ricardo. Ang muka ay puno ng galit at takot. Hindi sumagot si Lina. Ngunit nang tingnan ni Ricardo ang mga litrato sa cellphone ni Lina, nakita niya ang isang stolen shot. Isang litrato ni Isabel, o Bella, na natutulog sa banig sa tondo. Buhay nga siya, bulong ni Ricardo. Ang mukha ay namutla. At nagpadala siya ng espiya. Ngumisi si Ricardo, isang nanggisi na nakakakilabot. Tumingin siya kay Lina. Mukhang may bago na tayong alas. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagdial ng isang numero na hindi nakarehistro. Ang burner phone na ginagamit niya para sa komunikasyon nila ni Atty. Mateo. Sa safe house, naghihintay si Isabel. Nang tumunog ang telepono, agad niya itong sinagot. Mateo? Nakuha na ba? Ngunit hindi boses ni Mateo ang narinig niya. Hello, mahal. Sabi ng isang boses na matagal na niyang gustong kalimutan. Ang boses ni Ricardo. Namiss mo ba ako? Mukhang may naiwanan ka kasing gamit dito sa opisina. Isang janitress. Kung gusto mo siyang makitang buhay pa. Isang malakas na sigaw ang narinig ni Isabel mula sa kabilang linya. Sigaw ni Lina, puno ng sakit at takot.
Gumuho ang mundo ni Isabel. Ricardo, wag mo siyang sasaktan. Hayop ka. Simple lang ang gusto ko, Isabel. Lahat ng kopya ng ebidensya ninyo, lahat ng plano ninyo, at ikaw, kailangan mong mawala. For good. Kung hindi, isa na namang sigaw ang narinig niya. Naluhod si Isabel, hawak-hawak ang telepono, ang mga luha ay bumabagsak sa sahig. Ang kanyang perpektong plano, ang kanyang pag-asa, lahat ay nawala. Mayroon kang 24 na oras, sabi ni Ricardo. Ang boses ay malamig na parang yelo. Oras na para mamili, mahal. Ang hustisya mo o ang buhay ng kaibigan mo. Choose. Click. Ibinaba na ni Ricardo ang telepono. Lahat ay tila nawala. Ang katahimikan sa safe house pagkatapos ng tawag ay mas mabigat pa kaysa sa isang putok ng baril. Ang tanging maririnig lamang ay ang pigil na paghikbi ni Isabel na nakaluhod pa rin sa sahig. Ang telepono ay tila nakadikit sa kanyang nanginginig na kamay. Wala na, bulong niya. Mateo, wala na. Nasa kanila na si Lina. Agad na lumapit si Attorney Mateo. Tinulungan siyang tumayo. Ang mukha ng matandang abogado ay puno ng pag-aalala, ngunit meron ding determinasyon. Isabel, huminahon ka. Hindi pa tapos ang laban. Anong hindi pa tapos? Sigaw ni Isabel. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at pagkatalo. Narinig mo ba siya? Papatayin nila si Lina. At kasalanan ko ang lahat. Hindi ko siya dapat dinamay dito. At sa tingin mo, pagsuko ang solusyon? Mariing tanong ni Attorney Mateo. Kapag sumuko ka, ano ang mangyayari? Papatayin ka pa rin nila. Papatayin din nila si Lina para walang saksi. Ang pagkakaiba lang, mamamatay kayong talunan. Iyan ba ang gusto mo? Ang mga salita ni Attorney Mateo ay parang isang sampal na gumising kay Isabel mula sa kanyang paghihinagpis. Tumingin siya sa abogado. Ang mga luhay patuloy pa ring umaagos, ngunit ang kanyang mga matay nagsimulang mag-apoy muli. Tama si Mateo. Ang pagsuko ay hindi opsyon. Ang pagsuko ay pareho lang sa pagpapakamatay. Pero paano? Tanong niya. Nasa kanila ang lahat ng alas. Hindi lahat, sabi ni Attorney Mateo, at may kinuha sa kanyang briefcase, isang kaparehong USB device na ibinigay niya kay Lina. Bago ko ibinigay ang device kay Lina, gumawa ako ng paraan. Ang device na yon ay mayroong tracker. At hindi lang yon, nagpapadala rin ito ng data sa isang secure cloud server in real time. Hindi nila alam. Pero habang nagda-download ang device sa computer ni Ricardo, nag-a-upload din ito sa atin. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Ibig sabihin, oo, Isabel, sabi ng abogado, habang binubuksan ang kanyang laptop. Nasa atin na ang lahat ng laman ng computer ni Ricardo. At higit sa lahat, nasa atin na rin ang recording ng pag-amin nila. Isang bagong pag-asa ang sumilay. Ngunit agad din itong napalitan ng takot para kay Lina. Kailangan pa rin nating iligtas si Lina, giit ni Isabel. At ililigtas natin siya, sabi ni Attorney Mateo. Pero gagamitin natin ang kanilang sariling laro laban sa kanila. Magdamag silang nagplano. Bawat detalye, bawat posibleng mangyari, pinaghandaan nila. Ang kanilang plano ay mapanganib, nangangailangan ng perpektong tiyempo at bakal na nerbiyos, ngunit ito na lang ang kanilang pag-asa. Kinabukasan, 1 oras bago ang ultimatum ni Ricardo, tinawagan ni Isabel ang kanyang asawa gamit ang burner phone. Ricardo, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pagkatalo. Isang pag-arteng magaling pa kaysa sa ginawa ni Ricardo sa telebisyon. Suko na ako. Panalo ka na. Narinig niya ang isang mayabang na pagtawa sa kabilang linya. Alam kong gagawin mo rin yan, mahal. Matalino ka pa rin. Ibibigay ko ang lahat, patuloy ni Isabel. Pero gusto kong makasiguro na ligtas si Lina.
At gusto kong magpaalam ng maayos. Sa libing ko, hayaan mo akong manood. Mula sa malayo, iyon na lang ang huli kong kahilingan. Natahimik si Ricardo, tila nag-iisip. Isang babaeng talunan na gustong masaksihan ang sarili niyang katapusan. Isang perpektong pagtatapos sa kanyang tagumpay. Sige, sabi niya, pero huwag kang gagawa ng kahit anong kahina-hinala. Isang maling galaw mo lang, Isabel, at ipapadala ko sa iyo ang ulo ng kaibigan mo. Pangako, sagot ni Isabel at ibinaba ang tawag. Ngunit ang tawag na yon ay hindi lang isang simpleng pagsuko. Habang kausap niya si Ricardo, ang mga pulis na kinontak na pala ni Atty. Mateo gamit ang mga naunang ebidensya ay matagumpay na na-trace ang lokasyon ng telepono ni Ricardo. Alam na nila kung saang bodega sa Valenzuela nila itinatago si Lina. Isang rescue team ang agad na ipinadala. Samantala, sa De La Cruz Holdings Tower, nagsimula na ang memorial service para kay Isabel de la Cruz. Ang grand ballroom ay puno ng mga empleyado, mga miyembro ng board at media. Ang lahat ay nakasuot ng itim. Isang malaking larawan ni Isabel mula sa kanilang kasal ang nakatayo sa entablado, napapaligiran ng mga puting bulaklak. Si Ricardo at Katrina ay nasa harap, umiiyak, tumatanggap ng pakikiramay. Sila ang larawan ng perpektong pamilyang naulila. Sa isang control room sa itaas ng ballroom, si Atty. Mateo ay kasama ang isang technical crew. Handa na ang lahat. At sa isang dressing room sa kabilang dulo ng gusali, si Isabel ay humarap sa salamin. Wala na ang gusgusing si Bella. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Suot niya ang isang eleganteng itim na bestida. Isang damit na isusuot niya sana sa susunod nilang board meeting. Ang kanyang buhok ay nakaayos. Ang kanyang mukha ay may light makeup. Sapat lang para itago ang kanyang pagod, ngunit hindi ang nag-aalab na determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi ito ang mukha ng isang biktima. Ito ang mukha ng isang reyna na handang bawiin ang kanyang trono. Sa entablado, nagsimula na si Ricardo sa kanyang eulogy. Si Isabel ay hindi lang isang asawa sa akin. Sabi niya, ang boses ay nanginginig sa peke na emosyon. Siya ang aking liwanag, ang aking inspirasyon. Ang pagkawala niya ay isang sugat na hinding-hindi na maghihilom. Habang nagsasalita siya, nakatanggap siya ng isang text message mula kay Mr. Santos na nagbabantay sa bodega. Sir, may mga pulis sa labas. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo, ngunit hindi niya maaaring ipahalata. Kailangan niyang tapusin ang palabas. Kaya sa kanyang alaala, patuloy niya habang ang pawis ay nagsisimulang mamuo sa kanyang noo. Ipinapangako ko na itutuloy ko ang kanyang mga pangarap. Sa puntong yon, sa hudyat ni Atty. Mateo namatay ang lahat ng ilaw sa enentablado. Ang tanging nanatiling may ilaw ay ang malaking screen sa likod ni Ricardo. Isang malakas na click ang narinig sa buong ballroom. Ang simula ng isang audio recording. Bakit ba kasi kailangan pa ng memorial na yan? Ang boses ni Katrina, malinaw na malinaw. Natigilan ng lahat. Patay na si Isabel. Tinulak natin siya, Katrina. Ikaw ang humawak sa kaliwang braso niya, ako sa kanan. Ang boses ni Ricardo, umalingaw-ngaw na parang isang hatol. Nagsimula ang bulong-bulungan. Ang mga kamera ng media ay nagsimulang mag-flash. Si Ricardo at Katrina ay natigilan sa entablado. Ang kanilang mga mukha ay puno ng hindi maipaliwanag na takot. At sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang bumukas ang malaking pinto sa likod ng ballroom. Isang anino ang pumasok. Isang pamilyar na anino. Dahan-dahan itong naglakad sa gitnang pasilyo, palapit sa entablado. Ang bawat hakbang ay matatag, puno ng kapangyarihan. Tumahimik ang lahat. Ang bawat mata ay nakatuon sa kanya. Habang papalapit siya sa liwanag ng entablado, ang kanyang mukha ay unti-unting naging malinaw. Si Isabel de la Cruz, buhay na buhay, at nagbalik na. Ang pagpasok ni Isabel ay parang isang bombang
sumabog sa gitna ng ballroom. Ang kaninang solemne na katahimikan ay biglang napalitan ng isang alon ng pagkabigla, pagkalito, at hindi makapaniwalang bulungan. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil, na tila mga kidlat na nagpapaliwanag sa pinakamalaking iskandalo sa kasaysayan ng corporate Philippines. Imposible, bulong ni Ricardo, habang napaatras na parang nakakita ng multo. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ate? Nanginginig na sabi ni Katrina. Ang kanyang pagkukunwaring lungkot ay napalitan ng purong sindak. Ngunit si Isabel ay hindi tumingin sa kanila. Hindi pa. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa audience, sa mga miyembro ng board na nagtiwala sa kanila, sa mga empleyadong nalinlang, sa media na handang isulat ang katotohanan. Naglakad siya paakyat sa entablado. Ang bawat hakbang ay isang deklarasyon ng kanyang pagbabalik. Kinuha niya ang mikropono mula sa kamay ng isang tulalang, si Ricardo. Magandang gabi sa inyong lahat, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matunog, umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Salamat sa inyong pagdalo sa aking memorial. Ngunit tulad ng inyong nakikita, may kaunting pagbabago sa plano. Isang kinakabahang tawa ang narinig mula sa ilan, ngunit karamihan ay nakatitig pa rin, hindi pa rin makapaniwala. Ang narinig ninyo kanina, patuloy ni Isabel, ay hindi isang biro. Ito ay ang katotohanan. Ang katotohanan na ang sarili kong asawa, si Ricardo Salcedo, at ang sarili kong kapatid, si Katrina de la Cruz, ang nagplano at tumangkang pumatay sa akin 5 linggo na ang nakakaraan. Sa hudyat na yon, ang malaking screen sa likod niya ay muling umilaw. Ngunit hindi na lang audio ang naririnig. Ngayon, mga dokumento na ang lumabas, mga bank statement mula sa mga kasino sa Macau na nagpapakita ng milyon-milyong dolyar na utang ni Ricardo, mga email na nagpapatunay ng kanyang mga illegal na transaksyon, at ang pinakahuli, isang kopya ng life insurance policy ni Isabel kung saan si Ricardo ang nag-iisang benepisyaryo. Sinubukan nilang kunin ang lahat sa akin, sabi ni Isabel. Sa wakas ay ibinaling ang kanyang malamig na tingin kay Ricardo at Katrina. Ang aking kumpanya, ang aking pera, at ang aking buhay. Hindi totoo yan. Kasinungalingan. Desperadong sigaw ni Ricardo, sinusubukang bawiin ang kontrol. Nababaliw na siya. Bunga lang yan ng trauma. Ngunit huli na ang lahat. Biglang bumukas ang mga pinto sa gilid ng ballroom. Pumasok ang isang grupo ng mga pulis, pinamumunuan ng isang detective. Kasama nila, ligtas at walang galos, si Lina. Nang makita ni Lina si Isabel, tumakbo ito at niyakap siya ng mahigpit. Miss Isabel, ligtas na po ako. Ang muling pagkikitang yon, sa harap ng daan-daang tao, ang naging huling pako sa kabaong ng mga kasinungalingan ni Ricardo. Ricardo Salcedo, Katrina de la Cruz, sabi ng detective. Ang boses ay malakas at may awtoridad. Inaaresto namin kayo sa salang attempted murder, conspiracy, at corporate fraud. Sinubukang tumakbo ni Ricardo, ngunit wala na siyang mapupuntahan. Agad siyang napalibutan ng mga pulis. Habang pinupusasan ng kanyang mga kamay, ang kanyang mga mata ay puno ng galit na nakatitig kay Isabel. Hindi pa tayo tapos, Isabel. Sigaw niya. Hindi pa. Si Katrina naman ay napahagulgol na lamang, bumagsak sa sahig. Hindi ko kasalanan to. Siya ang nagplano ng lahat. Siya. Napilitan lang ako. Kinaladkad sila ng mga pulis palabas ng ballroom sa gitna ng nagkakagulong media. Ang kanilang pagbagsak ay kasing bilis at kasing dramatiko ng kanilang pag-akyat sa kapangyarihan. Nang mawala na sila, isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa silid. Lahat ng mata ay na kay Isabel, na ngayon ay nakatayo sa gitna ng entablado, katabi si Lina.
Ang babaeng akala ng lahat ay mahina at patay na, ay nakatayo ngayon, mas matatag at mas makapangyarihan kaysa dati. Humarap siya sa mga empleyado ng De La Cruz Holdings. Alam kong marami sa inyo ang naguguluhan. Sabi niya, ang kanyang boses ay mas malambot na ngayon. Ngunit nais kong ipangako sa inyo na ang kadilimang bumalot sa kumpanyang ito ay tapos na. Mula sa araw na ito, sisimulan natin ang isang bagong kabanata. Isang kabanata na nakabase sa katotohanan, integridad at pagtitiwala. Isang palakpak ang nagsimula mula sa isang matandang miyembro ng board. Sinundan ito ng isa pa at isa pa hanggang sa ang buong ballroom ay umalingaw-ngaw sa malakas na palakpakan. Ito ay palakpak ng paghanga, ng respeto at ng pag-asa. Sa gitna ng lahat, hinawakan ni Isabel ang kamay ni Lina. Ang dalawang babae mula sa magkaibang mundo na pinag-isa ng pagtataksil at pinagtibay ng katapatan. Tumingin sila sa isa't isa at ngumiti. Ang paghuhukom ay tapos na. Ang paghilom ay magsisimula pa lamang. Lumipas ang 6 na buwan. 6 na buwan ng mga pagdinig, testimonya at paglalantad ng katotohanan. Ngunit para kay Isabel, ang lahat ng iyon ay parang isang mahabang sandali lamang na humantong sa araw na ito. Nakatayo siya sa loob ng korte, nakikinig sa huling hatol ng hukom. Sa kabilang panig, nakaupo si Ricardo at Katrina. Suot ang kulay kahel na damit ng mga bilanggo. Wala na ang dating yabang sa anyo ni Ricardo. Napalitan ito ng isang mapait na pagtanggap sa kanyang kapalaran. Si Katrina naman ay nakayuko lamang. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha ng pagsisisi, isang pagsisising huli na. Sa bigat ng mga ebidensyang inilatag, sabi ng hukom, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang korteng ito ay napatunayang sina Ricardo Salcedo at Katrina de la Cruz ay nagkasala, beyond reasonable doubt, sa mga krimen ng attempted murder, conspiracy to commit murder, at large-scale fraud. Isang kolektibong buntong hininga ang narinig sa courtroom. Dahil dito, patuloy ng hukom, habang itinataas ang kanyang gavel, sila ay hinahatulan ng habambuhay na pagkakakulong nang walang posibilidad ng parol. Bang! Ang tunog ng gavel ay parang isang tuldok na nagwakas sa pinakamadilim na kabanata ng buhay ni Isabel. Hindi siya nakaramdam ng saya o paghihiganti. Ang naramdaman niya ay isang malalim at payapang kapanatagan. Tapos na. Sa wakas, tapos na. Paglabas niya ng korte, sinalubong siya ng mga kamera at tanong mula sa media. Ngunit hindi niya sila pinansin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao na naghihintay sa kanya. Si Lina, nakasama na ngayon ang kanyang ina, si Aling Elena, na malusog na at nakangiti. Niyakap nila ang isa't isa. Isang yakap ng pamilyang binuo, hindi ng dugo, kundi ng pagkakataon at kabutihan. Kinabukasan, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, pumasok si Isabel sa kanyang opisina bilang ang tunay na CEO ng De La Cruz Holdings. Ang lahat ng empleyado ay nakatayo. Sumasalubong sa kanya ng isang masigabong palakpakan. Nagpatawag siya ng isang General Assembly. Sa harap ng daan-daang empleyado, ibinahagi niya hindi ang mga plano para sa pagpapalago ng kita, kundi ang mga plano para sa isang bagong simula. Ang De La Cruz Holdings ay hindi na lamang magiging isang kumpanya na kumikita ng pera. Anunsyo niya, ang kanyang boses ay puno ng bagong sigla. Ito ay magiging isang kumpanya na may puso. Isang kumpanya na nagbabalik sa komunidad na siyang dahilan ng ating tagumpay. Pagkatapos ng kanyang talumpati, ipinatawag niya si Lina sa kanyang opisina. Ang dalaga ay alanganing pumasok, hindi pa rin sanay sa karangyaan ng lugar. Lina, simula ni Isabel, isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Walang anumang halaga ang kayang tumbasan ng ginawa mo para sa akin at ang ginawa ng tatay mo
para sa tatay ko, pero may isang paraan para maipagpatuloy natin ang kanilang legasya ng kabutihan. Inilatag niya sa mesa ang mga dokumento. Nagtatag ako ng isang foundation. Gagamitin natin ang malaking bahagi ng yaman ng pamilya de la Cruz para magtayo ng mga paaralan, mga feeding center, at magbigay ng scholarship para sa mga batang mahihirap, simula sa Tondo. Tumingin siya ng diretso kay Lina. Ang pangalan ng foundation ay Lina, dahil ikaw ang naging liwanag ko sa dilim, at dahil ang ibig sabihin nito ay liwanag at pag-asa ang ating mga anak. Naluha si Lina sa narinig. Gusto kong ikaw ang mamahala nito, kasama ko, sabi ni Isabel. Hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil ikaw ang may pinakamalinis na puso at pinakamalalim na pag-unawa sa mga pangangailangan nila. Walang mas karapat-dapat kaysa sayo. Hindi makapaniwala si Lina. Pero Ma'am Isabel, isa lang po akong hamak na isa kang inspirasyon, Lina. Putol ni Isabel. At panahon na para makita ng mundo ang liwanag mo. Makalipas ang isa pang taon, nakatayo sina Isabel at Lina sa isang lote sa puso ng Tondo. Sa kanilang harapan, unti-unting nabubuo ang isang magandang gusali, ang unang paaralan ng Lina Foundation. Ang dating maduming lugar ay napalitan na ng pag-asa. Sa paligid, may mga batang masayang naglalaro. Ang kanilang mga tawa ay ang pinakamagandang musika sa pandinig ni Isabel. Ang ganda po pala ng pangarap kapag natutupad na, no? Sabi ni Lina habang pinagmamasdan ang mga bata. Oo, sagot ni Isabel habang inaakbayan ng kaibigan. Pero mas maganda pala kapag ang pangarap na yon ay hindi lang para sa sarili mo. Tumingin siya sa paligid, sa mga ngiti ng mga bata, sa matatag na pundasyon ng paaralan, sa liwanag ng papalubog na araw. Nawala sa kanya ang isang pamilyang binuo ng dugo at kasinungalingan. Ngunit kapalit nito, natagpuan niya ang isang pamilyang binuo ng pagmamahal at katotohanan. Natagpuan niya ang isang bagong tahanan, hindi sa loob ng isang mansyon, kundi sa puso ng mga taong kanyang tinutulungan. Ang liwanag, sa wakas, ay nanaig laban sa dilim.